Pumunta kami sa birthday celebration ng kapatid ko. Kaya tara mga mi, samahan nyo na naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Pero bago yon mga mima, papunta kami ngayon sa LTO dahil ipaparehistro muna namin yung sasakyan. Bandang mga 11 AM na kami pumunta kasi may mga dinaanan pa kami ng mga bata bago pumunta dito. At pinili na rin naming medyo tanghali pumunta para kahit papaano makaiwas sa sobrang haba ng pila at dagsa ng tao. Mainipin pa naman tong dalawang bata na kasama ko at wala din kasi akong mapag-iiwanan sa kanila kaya no choice kaya sinama ko na lang sila dito. Pagdating nga namin, nilabas ko lang yung mga dokumento na kailangan at kami na yung susunod sa pila. Bali yung unang gagawin muna ay yung emission test at i-check muna yung condition ng sasakyan. Kampante din naman ako napapasa ito dahil alaga ko to sa PMS at regular na napapacheck kaya kahit papaano ay may peace of mind ako habang inihintay yung resulta. Pagkatapos noon ay binigay na sa akin yung resulta ng emission test ng sasakyan at pumasa naman ito. Dumiretso na nga rin kami sa insurance para asikasuhin na yung susunod na requirement. Saglit lang din naman yung hinintay namin doon kaya agad din kaming nakatapos. At pagkaayos ng insurance dumiretso na agad kami ng LTO para ipasa lahat ng documents at iproseso na yung pagre-rehistro. In fairness talaga, convenient magparehistro dito sa may bandang Lubao kasi halos nandito na lahat. Merong emission testing center, may insurance provider at meron na ring branch ng LTO. Hindi na kailangan magpalipat-lipat ng lugar kaya tipid sa oras at less hassle talaga kaya dito talaga kami laging nagpaparehistro. Naghintay lang kami saglit at maya-maya ay okay na rin yung rehistro ng sasakyan at bandang mag-aalas 12 na kami nakatapos kaya halos isang oras lang talaga yung naging proseso namin dito at sobrang bilis at hassle-free. Anyway, bandang mga hapon naman ay nagsiligo at nagsiayos na rin kami ng mga bata kasi pumunta kami kila Mamila para doon i-celebrate yung birthday ng kapatid ko. Actually, almost 2 weeks ago na yung birthday ng kapatid ko pero ngayon pa nga lang namin ito mase-celebrate. Ngayon lang din kasi siya nagkaroon ng time na makauwi dito sa Pampanga dahil medyo busy siya sa work dahil lagi siyang may flight. Madalas kasi yung flight niya sa ibang lugar kaya madalang lang talaga siyang makauwi dito sa Pampanga. Mga bandang 6 PM pa naman magsisimula yung party pero alas 5 pa lang ay bumiyahin na kami ng mga bata kasi dadaan pa kami sa may nagbebenta ng ice cream. Dito na kami sa Wigis bumili at yung taro na yung pinili ko na flavor at isang galon na agad. May mga bisita din kasi yung kapatid ko ng mga kaibigan niya kaya nilakihan ko na yung binili ko. Actually, naghahanap ako yung sherbet talaga sana kasi favorite ko yun at alam ko meron silang ganong flavor dito pero dito sa branch nila na to wala daw available kaya yung taro na lang yung pinili ko. Excited pa naman akong bumili kasi akala ko finally masasatisfy ko na yung pagkikrave ko. Ngayon kasi wala na talaga ako nakikita na nagbebenta o naglalako sa labas ng sherbet. Dati nung bata pa ako, lalabas lang kami sa bahay. Tapos may mga makikita ka na dumadaan ng mga nagbebenta ng sherbet, scramble, yung mga ganun ba? Ay, kung ano-ano na naman ngayon na chichika ko mga mi. Balik na nga tayo sa pagbili ng ice cream. Natuwa nga din ako kasi meron din silang pa-free fow. Ano ba yan? Napubulol na naman ako. So, pouch yun. At hiningi nga sa akin ni Ate Sam kasi wala daw siyang pang-gift para kay tita niya. Kaya naisipan niya, yun na lang daw yung ibibigay niya sa tita niya para sa kanyang birthday. Pagdating nga namin, sakto lang dahil kakain na din. Umorder nga pala sila ng 2 klase ng ulam. Merong kare-kare at merong chicken wings at isang carbonara. Tapos may dala yung mga kaibigan ng kapatid ko na isang tray ng sushi. Kumain na nga rin pala kami agad kasi anong oras na din yan at may mga pasok pa yung 2 bata kinabukasan kaya binilisan na lang din namin yung pagkain. Maglalaba pa pala ako at nakalimutan ko nga wala pa palang available na uniform tong 2 bata kakagala namin. Pagkatapos nga mga mima ay nagpahinga lang kami saglit at umuwi na rin kami ng bahay. Nadatnan ko nga rin pala yung chinarge ko na solar light kaninang hapon at sinubukan ko kasi ito kung gumagana ng maayos. Bagong order ko kasi ito kaya excited akong makita kung okay siya and so far sobrang liwanag talaga niya at sulit na sulit yung pagbili ko neto. Ipapalagay ko kasi ito sa garahe namin at karagdagan na ilaw na lang ito kasi meron na rin akong 2 solar light na nakalagay sa ceiling ng garahe namin. Pero malabo kasi yung mga yon kasi mababa lang yung watts kaya bumili pa ako ng isa pa na mataas naman yung watts para medyo lumiwanag ng kaunti sa garahe. Tricolor na nga rin pala ito at 3,500 watts na yan kaya sobrang liwanag na talaga. At sa susunod na araw mga mi ay ipapalagay ko na sa ceiling yan at isi-share ko sa inyo sa susunod na vlog. Yun lang, Momshi! Bye!